Naranasan mo na bang magtiwala ng lubos sa isang tao na, nang lumabas ang katotohanan, gumuho ang iyong mundo? Ito ang aking kwento. Isang kwento ng pag-ibig, pagtataksil, at isang paghihiganti na nagbalik ng aking kapayapaan. Ang pangalan ko ay Ligaya. Ngayon, ako'y 724 na taong gulang. Marami na akong pinagdaanan sa buhay na ito. Ngunit ito ang pinakamatindi sa lahat. Ikukwento ko sa iyo ang lahat sa salaysay na ito. Nakatira ako sa isang tahimik na baryo na tinatawag na Pugo, sa lalawigan ng La Union, sa Pilipinas. Ang mga umaga ay puno ng huni ng mga ibon at amoy ng nilulutong kanin mula sa mga kalapit na bahay. Ang mga daang lupa na pinalilibutan ng mga simpleng bahay na gawa sa kahoy ay nagsisilbing palaruan ng mga bata at lugar ng masiglang kwentuhan ng mga kapitbahay. Ang aking asawa, si Benigno, ay kilala ng lahat bilang isang masipag at mapagmahal na tao. Nagpakasal kami noong kami bata pa at magkasama naming binuo ang isang buhay na puno ng tiwala at respeto. O ganoon ang aking akala. Sa loob ng maraming taon, ang aming araw-araw ay puno ng maliliit na kilos ng pagmamahal. Dinadalhan niya ako ng mga bulaklak mula sa bukid at inihahanda ko ang kanyang mga paboritong pagkain. Ang aming mga gabi ay puno ng kwentuhan sa ilalim ng mga bituin at akala ko'y kami masaya. Ngunit, may mga pagkakataon na si Benigno ay tila malayo ang isip. Iniuugnay ko ito sa pagod sa trabaho o sa mga alalahanin na hindi niya nais ibahagi. Hindi ko kailanman inisip na sa likod ng kanyang mahinahong anyo ay may tinatagong masakit na lihim. Isang umaga, habang inaayos ko ang aming aparador, nakakita ako ng isang kahon na nakatago sa pagitan ng mga damit. Sa loob nito, may mga sulat at larawan na walang pag-aalinlangang nagpapakita. May ibang babae si Benigno sa loob ng 10 taon. Bawat salitang nakasulat, bawat larawan, ay parang kutsilyong tumatarak sa aking puso. Parang nawala ang mundo sa ilalim ng aking mga paa. Ang mga alaala ng aming mga pinagsamahan ay nahaluan ng sakit ng pagtataksil. Ako'y nalito, niloko, ngunit higit sa lahat, determinado na hindi maging biktima ng kwentong ito. Nagpasya akong huwag agad harapin si Benigno. Kailangan kong maunawaan ang lawak ng kanyang pagtataksil at maingat na planuhin ang aking mga susunod na hakbang. Sapagkat, matapos ang napakaraming taon ng dedikasyon, karapat-dapat akong makakuha ng higit pa sa mga luha at panghihinayang. Sa mga sumunod na araw, inobserbahan ko ang kanyang kilos nang may bagong pananaw. Bawat bigla ang pag-alis, bawat palusot ngayon ay may kahulugan. Masakit, ngunit pinapalakas nito ang aking determinasyon na gawing lakas ang sitwasyong ito. Isang hapon, habang umuulan at naglalakad ako sa gitna ng plaza ng baryo, isang ideya ang pumasok sa aking isipan. Isang paraan upang ipakita kay Benigno na ang kanyang mga ginawa ay may kapalit at na ako'y hindi isang babaeng dapat maliitin. Mula sa sandaling iyon, sinimulan kong buuin ang isang planong nangangailangan ng pasensya, talino, at higit sa lahat, tapang. Sapagkat, kahit nawasak ang aking puso, alam kong karapat-dapat akong igalang at pahalagahan. Se desejar, posso continuar como os próximos blocos, seguindo a mesma estrutura e profundidade emocional. Kung ang kwento ng lola ay tumatama sa puso mo, i-like mo na itong video. Malaking tulong ito sa ating channel at nagpapakita na gusto mong makarinig pa ng mga totoong kwento tulad nito. Mag-subscribe ka na rin at i-activate ang kampanilya para wala kang ma-miss na mga susunod pang kwento. At kung may kilala kang nangangailangan ng ganitong mensahe, i-share mo ito. Minsan, isang simpleng kwento lang ang kailangan para mabago ang buong araw. Salamat sa pakikinig at sa pagbukas ng puso mo. Noong mga araw na sumunod, matapos kong matuklasan ang kataksilan ni Benigno, hindi ako makatulog ng maayos. Ang tunog ng ulan sa bubong na dati nagbibigay sa akin ng katahimikan, ngayon ay parang dagundong ng sakit na paulit-ulit na bumabalik. Ang amoy ng kanyang pabango na naiwan sa kanyang mga damit
ay parang multo ng mga alaala na hindi ko na kayang yakapin. Isang gabi, habang pinapainit ko ang sabaw ng manok, tinanong ko ang aking sarili. Ito ba ang magiging wakas ng aking istorya? Isang matandang babae na pinagsinungalingan, iniwan, at kinalimutan. Pero hindi. Hindi ako papayag. Ako si Ligaya. Isang pangalan na minsan ay puno ng kahulugan, ngunit ngayoy tila nabura. Kailangan kong ibalik ang sarili kong dangal, hindi para sa iba, kundi para sa akin. Para sa mga anak naming babae na itinuro ko kung paano maging matatag. Para sa aking sarili, na ilang ulit ng sinubok ng buhay, ngunit palaging bumangon. Kaya't sinimulan ko ang aking tahimik na paghihiganti. Hindi gamit ang galit, kundi talino. Hindi sa sigawan o away, kundi sa katahimikan, na mas malakas pa sa anumang salita. Una kong ginawa. Tinipon ko ang lahat ng ebidensya. Ang mga liham na may petsa, ang mga larawan. Bawat isa ay inilagay ko sa isang envelope na may pangalan niya. Hindi ko ito sinira. Hindi ako nagwala. Inilagay ko lang ito sa lugar kung saan niya ito makikita. Sa kanyang upuan sa sala, kung saan siya palaging umuupo tuwing gabi habang umiinom ng kape. Kinabukasan, nakita kong nakaupo siya roon, hawak ang envelope. Tahimik. Wala siyang sinabing kahit isang salita. Ngunit nakita ko sa kanyang mga mata ang takot. Ang takot na alam kong kailangan niyang maramdaman. Wala pa rin akong sinabi. Sa halip, nagsimulang akong bumalik sa mga dating bagay na mahal ko. Ngunit nakalimutan ko dahil sa pagkabihag sa buhay, may asawa. Bumalik ako sa pagsulat ng tula. Nagsimulang maglakad sa palengke ng mag-isa at nagbenta ng mga candy na ako mismo ang gumagawa. Tulad ng dati noong kami ay nagsisimula pa lamang. At doon ko nakilala si Janela, isang dalagang apo ng kapitbahay namin. Isang araw, habang nagbebenta ako ng candy sa gilid ng simbahan, lumapit siya at nagtanong kung pwede akong turuan siyang gumawa. Doon nagsimula ang aming munting pagkakaibigan. Hindi niya alam ang pinagdadaanan ko, ngunit sa kanyang ngiti, pakikipagkwentuhan at simpleng presensya, nagkaroon ako ng panibagong liwanag. Habang si Benigno ay patuloy na nagkukunwaring walang nangyayari, ako'y tahimik na nagbago. Lumalabas ako, nakikipag-usap sa mga tao, tinatanggap ang buhay na minsang iniwan ko sa gilid. At sa bawat araw na lumilipas, mas lalo kong nararamdaman na bumabalik ako, hindi bilang asawa niya, kundi bilang si Ligaya. Ngunit hindi pa tapos ang lahat. Isang umaga, dumating ang reyna ng lahat ng revelasyon. Nakita ko siya, ang babae sa mga larawan. Dumaan siya sa tapat ng bahay namin, at ang hindi ko inaasahan lumapit siya sa akin. Walang hiya, walang takot. Magandang umaga po. Kayo po ba si Ligaya? Tumango ako, tahimik. Pilit na pinapanatili ang tibay ng loob. Ngumiti siya, ngunit ang ngiting iyon ay may ibang kahulugan. Parang gusto niyang iparamdam sa akin na siya ang panalo. Ngunit hindi niya alam na ako'y may inihandang hakbang na hindi niya kailanman inaasahan. Hindi ko akalaing magkakaroon ng pagkakataong tumingin ng direkta sa mga mata ng babaeng iyon. Ang babaeng sinira ang tahanang pinaghirapan kong buuin. Ngunit heto siya, nakatayo sa harap ko. Ang kanyang mga mata ay tila puno ng kumpiyansa na parabang ako ang isa rito na kailangang mahiya. Huminga ako ng malalim. Hindi ako pwedeng magpadala sa emosyon. Hindi ako pwedeng matalo sa ganitong tagpo. Ang dignidad ko bilang babae, bilang ina, bilang Ligaya, ay kailangang manatiling matibay. Oo, ako si Ligaya. Sagot ko sa kanya. Tahimik, pero matatag ang tinig ko. Tumango siya. Inilahad ang kamay. Hindi ko tinanggap. Gusto ko lang pong makipag-usap. Hindi ko po intensyong saktan kayo, sabi niya. May pagkukunwari sa kanyang tinig. Ang kanyang mukha ay kalmado, ngunit ang kanyang mga daliri ay nanginginig. Kung may sasabihin ka, sabihin mo na. Wala akong panahon sa laro ng sinungaling, sagot ko. Tumalikod ako at pumasok sa loob ng bahay. Iniwan siyang nakatayo roon. Pero habang nakaupo ako sa lumang silya sa loob ng bahay,
Hindi ko mapigilang hindi siya pag-isipan. Anong klaseng babae ang papatol sa lalaking may asawa ng ganito katagal? At anong uri ng lalaki ang kayang lokohin ang kanyang asawa ng 10 taon habang gumagawa ng pangakong habambuhay? Sa gabi, habang si Benigno ay tahimik na kumakain ng hapunan, tiningnan ko siya. Hindi siya makatingin pabalik. May bigat sa kanyang balikat. Ramdam ko na may alam siya sa nangyari sa labas, ngunit pilit niyang ikinukubli. May bisita ka kanina, sabi ko sa malamig na tinig. Napatingin siya. Sino? Alam mo kung sino. Wala siyang maisagot. Nagpatuloy siyang kumain, tila walang narinig. Ngunit ramdam ko ang tensyon sa hangin. Isa iyong katahimikan na mas malakas pa sa sigawan. Isa iyong katahimikan na naghuhudyat ng unos. Sa sumunod na linggo, patuloy ang pagbabago sa akin. Sa labas, nagbenta ako ng tinapay, gumawa ako ng sinamay na mga bag, at nagturo kay Janela ng paggawa ng candy. Pinuno ko ang aking araw ng maliliit na gawain na unti-unting bumubuo muli sa akin bilang isang babae, hindi lang bilang asawa ni Benigno. Isang hapon, habang naglalakad ako pa uwi, nakita ko silang magkasama. Si Benigno at ang babae. Hindi sila naglalakad na parang magnobyo. Hindi rin sila nag-uusap na parang may relasyon. Sa halip, para silang dalawang estranghero na may madilim na lihim na gustong itago. Huminto ako. Tumigil din sila. Nagtama ang aming mga mata. Walang salita. Ngunit sapat na ang tanawing iyon para tuluyan kong maramdaman na hindi na kailanman maibabalik ang dating kami. Nang makauwi ako sa bahay, nagsindi ako ng kandila. Umupo ako sa harap ng altar. Hindi para magdasal ng paghihigante, kundi para humingi ng gabay. Ano na ang dapat kong gawin? Tanong ko sa katahimikan. At sa katahimikang iyon, isang sagot ang dumating. Hindi sa salita, kundi sa damdamin. Dapat kong iparamdam sa kanila, hindi ang sakit, kundi ang katotohanan. Ang bigat ng pagkawasak na dinulot nila. At gagamitin ko ang tanging bagay na hindi nila kayang kunin sa akin. Ang aking dignidad at ang aking boses. Kinabukasan, nagpunta ako sa palengke. Bitbit ang isang bagong ideya. Gagawa ako ng isang maliit na palabas, isang handog para sa mga kababaihang katulad ko. Mga niloko, iniwan, ngunit hindi kailanman natalo. Isusulat ko ang aking kwento. At ikukwento ko ito sa harap ng lahat sa entablado ng munisipyo sa nalalapit na kapistahan ng aming baryo. Hindi ito para ipahiya sila. Ito ay para bigyang boses ang lahat ng ligaya sa mundong ito na pinatahimik ng panloloko, ngunit hindi kailanman nawalan ng tapang. Ang mga sumunod na araw ay naging panahon ng tahimik na paglalatag ng plano. Hindi ako nagmadali. Hindi rin ako nagpadaig sa emosyon. Alam kong kung gugustuhin kong marinig, makita, at madama nila ang lahat ng sakit at katotohanan ng ginawa nila, kailangang maging maingat ang bawat hakbang ko. Hindi ito paghihiganti sa anyo ng paninira o galit. Hindi ito panunumbat o sigawan. Ito ay isang malalim, marangal at taimtim na pagsasalita ng katotohanan. Nagpatawag ako ng pulong sa aming maliit na samahan ng kababaihan sa baryo. Ilang dekada, na rin akong kasapi roon at alam nilang ako'y palaging tahimik, ngunit maaasahan. Sa aming pag-uusap sa ilalim ng punong mangga malapit sa kapilya, inilahad ko sa kanila ang aking plano. Isang gabi ng pagbabahagi ng mga kwento ng kababaihan sa kapistahan ng barangay. Tayong lahat ay may mga kwento. Ilan sa atin, tulad ko, ay tahimik lang sa kabila ng mga sugat. Gusto kong gamitin ang gabi ng kapistahan para magsalita. Hindi para magreklamo. Hindi para manira. Kundi para tumindig. Tahimik sila sa simula. Si Aling Duray ang unang nagsalita. Ligaya, kung ikaw ang magsasalita, makikinig ang lahat. Hindi ka basta-basta babae. May bigat ang mga salita mo. Hindi dahil malakas ka magsalita, kundi dahil malalim ang pinagdaanan mo. Napangiti ako, kahit may bigat sa dibdib. Alam kong ang kwento ko ay hindi lang tungkol sa akin. Marami sa kanila, ang may mga asawa ring tumalikod, anak na lumimot, o lipunang tumuring na wala na silang saysay matapos silang magkaedad,
Ang boses ko ay hindi lamang para kay Ligaya. Ito ay para sa libu-libong babae na katulad ko. Sinimulan kong isulat ang aking salaysay. Hindi ito madali. Bawat salita ay parang tinik sa lalamunan. Bawat pangungusap ay pagbabalik ng sakit. Ngunit, habang sinusulat ko, unti-unti kong nararamdaman na binabalikan ko ang sarili kong dangal. Ang ligaya bago ako naging asawa, bago ako naging ina, bago ako nasaktan. Sa gabi, binubulong ko ang mga bahagi ng salaysay. Inuulit ko ito habang nagsusuklay sa harap ng salamin, habang nagluluto ng hapunan, habang nakaupo sa harap ng bahay. Para akong batang muling natututo magsalita. Ngunit sa pagkakataong ito, ang tinig ko ay puno ng buhay. Habang ginagawa ko ito, si Benigno ay patuloy sa kanyang katahimikan. Ramdam ko ang tensyon sa bahay. Hindi na kami nag-uusap tulad ng dati. Wala nang halakhakan, wala nang simpleng kwentuhan habang naghuhugas ng pinggan. Ngunit hindi ko ito kinatakutan. Sa halip, mas lalo akong tumatag. May isang gabi na hindi siya umuwi. Alam ko kung nasaan siya. Hindi ko siya hinanap. Hindi ako tumawag. Hinayaan ko siyang piliin kung nasaan ang puso niya. At sa pagbalik niya kinabukasan, wala pa rin akong sinabi. Hanggang isang araw, pumasok siya sa kusina habang ako'y nagsusulat ng huling bahagi ng aking salaysay. "Ano yan?" tanong niya. Hindi ako tumingin. Salita. Mga salitang hindi ko kailanman nasabi sa'yo. Tumahimik siya. Tumayo lang sa likuran ko. Tila nag-aabang ng paliwanag. Sa kapistahan sasabihin ko ang lahat. Hindi para ipahiya ka. Hindi rin para sa'yo. Para sa akin. At para sa mga babaeng katulad ko. Naglakad siya palayo. Hindi ko na siya sinundan. Hindi ko na siya kinailangan. Dumating ang gabi ng kapistahan. Ang entablado ay pinalamutian ng mga banderitas, mga bulaklak, at mga ilaw na sumasayaw sa hangin. Nakaupo ako sa harap, hawak ang papel na ilang gabi kong pinagpuyatan. Ramdam ko ang kabog ng dibdib ko. Ngunit mas ramdam ko ang lakas na bumabalot sa akin. Sa mga mata ng kababaihang nasa paligid ko, nakita ko ang suporta, ang paggalang, at ang paniniwala. Tinawag ang pangalan ko. Tumayo ako. Tumahimik ang lahat. Ito na ang simula ng muling pagbawi ko sa sarili kong tinig. Habang umaakyat ako sa entablado, ramdam ko ang bigat ng bawat hakbang. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa bigat ng mga tao ng katahimikan, ng pagtitiis, ng mga gabing ako'y umiiyak ng hindi alam ng sino man. Sa harap ng ilaw ng mga parol at ng mga matang nakatuon sa akin, huminga ako ng malalim. Naroon ang mga kababaihang kasama ko sa samahan. Naroon sina Janela, si Aling Doray, at maging ang ilang matatandang lalaki na bihira magsalita, ngunit ngayoy tahimik na nakikinig. Hawak ko ang papel, basang-basa ng pawis at bahagyang nanginginig ang aking kamay. Ngunit buo ang loob ko. Magandang gabi po sa inyong lahat, panimula ko. Ako po si Ligaya. At gaya ng marami sa inyo, ako'y may kwento rin. Hindi ko sinimulang agad sa sakit. Hindi ko sinabi agad ang kataksilan. Inilahad ko muna kung sino ako. Isang ina, isang asawa, isang kababaihan na tumindig mula sa mga abot dilim na karanasan ng buhay. Ilang taon na akong tahimik. Ilang taon kong inilihim ang sakit. Pero ngayong gabi, nais kong magsalita. Hindi para humingi ng awa. Hindi para manisi. Kundi para magbahagi. Dahil baka, sa kwento ko, may makakita ng sarili nilang lakas. Ikinuwento ko kung paano kami nagsimula ni Benigno. Mula sa pagiging magkasintahan sa loob ng isang simpleng baryo, hanggang sa kasal na puno ng pangarap. Ikinuwento ko ang aming mga anak, ang aming pinagsamahan, at ang mga panahong akala ko'y buo ang aming pamilya. At saka, dahan-dahan kong ibinahagi ang katotohanan. Isang araw, natuklasan ko na ang lalaking minahal ko ng buong puso. Ang lalaking pinaghain ko ng almusal araw-araw, ang lalaking pinaghirapan kong samahan sa hirap at ginhawa ay may ibang mahal. Hindi lang isang pagkakamali. Hindi lang sandaling pagkadapa. 10 taon. Tahimik ang lahat.
Walang imik. Ang hangin ay tila tumigil. Naisip kong sirain siya. Ipagkalat ang kanyang ginawa. Ngunit napagtanto ko, ang pinakamatinding paghihigante ay hindi sa galit, kundi sa pagbangon. Sa muling pagtayo kahit pinabagsak ka na. Sa pagpiling magsalita, kahit tinuruan kang manahimik. Habang sinasabi ko ang bawat linya, naramdaman ko ang panginginig sa boses ko. Ngunit hindi ito kahinaan. Ito ay lakas na unti-unting lumalabas mula sa pagkakabaon sa dibdib. Sa isang sandali, itinaas ko ang aking ulo at doon ko siya nakita. Si Benigno. Nasa likod siya ng madla. Hindi ko alam kung sinadya niyang dumalo. Hindi ko alam kung ano ang naramdaman niya. Ngunit tiningnan ko siya. Hindi bilang asawa, kundi bilang simbolo ng lahat ng sakit na aking nilampasan. At sa pagtingin kong iyon, alam kong ako'y malaya na. Maraming kababaihan sa baryo natin ang may kwentong katulad ko. Tayo'y tinuruan na tiisin, magparaya, tumahimik. Pero ngayong gabi, ako'y naninindigan, hindi para magalit, kundi para ipaalam sa inyo na may karapatan tayong mabuhay ng may dangal, ng may tinig, ng may lakas. Tumayo si Aling Doray, sumunod si Janela. Isa-isa, nagsimulang pumalakpak ang mga tao. Hindi mabangis na palakpak, kundi palakpak ng paggalang, ng pakikiisa, ng pagdamay. Tumulo ang luha sa mata ko. Ngunit sa unang pagkakataon, hindi ito luha ng sakit. Ito'y luha ng paglaya. Pagkababa ko sa entablado, nilapitan ako ni Janela. Lola, ikaw po ang pinakamatapang na babaeng nakita ko. Ni hindi ko siya kayang sagutin. Niyakap ko lang siya at sa yakap na yon, naramdaman kong buo na akong muli. Pagkatapos ng gabi ng kapistahan, tila may bumalik na liwanag sa buhay ko. Ang mga mata ng mga tao na dati dumadaan lamang sa akin, ngayon ay tumitingin ng may paggalang, may pag-unawa. Ngunit higit sa lahat, ako ang muling tumingin sa sarili ko. At sa salamin, ang matandang babaeng minsang itinuring na mahina ay nakatayo na ngayon na buo at taas noo. Kinabukasan, maagang bumangon si Janela at dumating sa bahay namin dala ang 2 tasa ng tsaa. Lola, pwede po ba tayong magkwentuhan ulit? Tanong niya. Tumango lang ako at pinaupo siya sa lumang bangkong kahoy sa harap ng bahay. Umupo kami sa ilalim ng puno ng santol, kung saan tanaw ang buong kalsada ng aming baryo. Tahimik muna kami, pero dama ko ang bigat ng mga salitang gustong bumitaw mula sa kanya. Lola, bakit hindi ka umalis nun? Kung 10 taon ka palang niloloko, bakit hindi mo siya iniwan agad? Napatingin ako sa kanya, isang inosenteng tanong, puno ng pagkausisa at kabataan. Alam mo, anak, sagot ko. Hindi ganun kadali yon. Akala mo, kung ikaw ang nasa sitwasyon, kaya mo agad lisanin. Pero kapag puso mo na ang nakataya at may kasamang anak, bahay, buhay, mas madali ang magtiis kaysa magsimula ulit. Kahit mali, tahimik siya. Tumango. Ramdam kong naiintindihan niya kahit hindi pa niya lubusang naranasan. Pero hindi ibig sabihin nun ay tama yon. Dagdag ko. Hindi ako nananatili para sa kanya. Nananatili ako dahil hindi ko pa kilala ang sarili kong lakas noon. Ngayon, kilala ko na siya. At yun ang dahilan kung bakit nakatayo ako ngayon. Makalipas ang ilang araw, bigla akong sinuyo ni Benigno. Dala-dala niya ang mga paborito kong kakanin, sapin-sapin, bibingka, kutsinta. Mga pagkaing dati naming pinagsasaluhan tuwing piyesta o anibersaryo. Nagluto si nanay, sabi niya. Naalala ko, mahilig ka rito. Hindi ko tinanggap. Tiningnan ko lang siya. Diretso sa mga mata niya. Benigno, sinabi ko, hindi pagkain ang kailangan ko. Ang kailangan ko ay respeto. At yun, matagal mo nang kinalimutan. Hindi siya nagsalita. Tumango siya at ibinaba ang mga pagkaing iyon sa lamesa. Tahimik siyang lumakad papalayo, at sa likod ng kanyang mga hakbang, parang naririnig ko ang mga yapak ng pagsisisi. Ngunit hindi na iyon ang mahalaga sa akin.
Hindi ko hinangad ang kanyang pagsuko o ang kanyang pagbalik. Ang mahalaga ay ang katahimikan sa puso ko. Isang katahimikang hindi na bunga ng pagtitiis, kundi ng kapayapaan. Noong gabing yon, tinawagan ako ng panganay naming anak na babae, si Amihan, na matagal nang naninirahan sa Maynila. Hindi ko siya tinawagan tungkol sa mga nangyari. Ayokong magdala ng problema sa mga anak ko. Ngunit malamang, nabalitaan niya mula sa iba. Ma, totoo ba ang narinig ko? Na nagsalita ka sa kapistahan? Tungkol sa tatay? Oo, anak, sagot ko. Hindi na ako tahimik ngayon. Umiyak siya sa telepono. Ma, proud na proud ako sa'yo. At sa puntong iyon, napagtanto ko na ang ginawa ko ay hindi lang para sa akin. Para rin ito sa mga anak ko. Para makita nilang kahit ang ina nilang tahimik at mahinhin, ay marunong tumindig at lumaban sa tamang paraan. Sa sumunod na linggo, inanyayahan ako ng eskwelahan sa aming baryo na magsalita sa klase ng mga senior high school na babae tungkol sa lakas ng kababaihan. Hindi ako sanay sa pagtuturo, pero pumayag ako. Tumayo ako sa harap ng 30 dalagita. Sariwa ang mga mata, puno ng pangarap. At sinabi ko sa kanila ang mga salitang itinuro sa akin ng karanasan. Huwag kayong matakot magmahal, pero huwag niyong kalimutan ang sarili niyong halaga. Kapag dumating ang panahon na kailangang pumili sa pagitan ng pagmamahal at dignidad, piliin niyo ang sarili niyo. Hindi yan pagiging makasarili. Yan ay pagkilala sa sariling halaga. At sa mga matang iyon, nakita ko ang kinabukasan. Isang henerasyon ng mga kababaihang marunong magmahal, ngunit higit sa lahat, marunong din magpahalaga sa sarili. Akala ko'y tapos na ang lahat. Akala ko'y nailahad ko na ang buong katotohanan. Ngunit ang buhay, minsan, ay parang alon sa dalampasigan. Akala mong humupa na, bigla na lang muling hahampas. Isang umaga, habang ako'y naglalampaso ng sahig sa sala, may kumatok sa pinto. Hindi ako sanay na may bumibisita ng hindi inaasahan. Kaya agad akong nagpunas ng kamay at tinungo ang pintuan. Pagbukas ko, laking gulat ko nang makita si Benigno, kasama ang babae. Hindi na ako galit, hindi rin ako nagulat. Ngunit hindi ko rin maipaliwanag ang bigat sa dibdib ko noong mga sandaling iyon. Tahimik silang dalawa. Si Benigno, hindi makatingin sa akin. Ang babae, seryoso ang mukha. Wala na ang dating kumpiyansa. Wala na rin ang ngiting mapagmataas. Pwede po ba kaming makapasok? Tanong ng babae. Mahinahon. Hindi ko alam kung bakit, pero pinapasok ko sila. Umupo sila sa lumang sopa sa sala, at ako'y naupo sa tapat nila. Ang katahimikan ay tila makapal na usok sa pagitan naming tatlo. Ayokong mamatay na may tinatago, bungad ng babae. May kailangan po kayong malaman, Aling Ligaya. Tumingin siya kay Benigno, tila nag-aalangan kung dapat niya bang ituloy. Ngunit ako, wala na akong tinig. Inihanda ko na lang ang puso ko para sa kahit anong ibubunyag nila. Ako po ang nagpilit. Sa kanya, sabi ng babae. Ako po ang unang lumapit, hindi niya po ako sinagot agad. Ilang taon ko po siyang kinulit. Sinadyang puntahan sa trabaho. Kinakaibigan habang kayo po ay abala sa mga anak ninyo. Hindi ako nagsalita. Hindi ko po sinasabing wala siyang kasalanan. May mali rin po siya. Pero gusto ko lang pong aminin na hindi siya ang lumapit sa akin. Ako ang sumira sa buhay niyong dalawa. Napatingin si Benigno sa sahig, parang batang napagalitan. Hindi niya ako tiningnan kahit saglit. At kung iniisip niyo pong masaya ako sa 10 taon na, yon, hindi po. Sa totoo lang, ngayon ko lang naranasan ang kapayapaan noong nakita ko kayong tumayo sa entablado. Dahil doon ko rin na-realize na kahit naging ako siya sa loob ng 10 taon, hindi niya kailanman nawala ang kayo sa puso niya. Tahimik pa rin ako. Ang katotohanan ay mahirap lunukin, ngunit mas mahirap ang mabuhay sa kasinungalingan. Hindi ko po alam kung anong kapatawaran ang kailangan naming hingin, dagdag ni Benigno sa mahinang tinig. Pero narito kami hindi para humingi ng tawad,
kundi para kilalanin ang lahat ng sakit na dulot namin sa inyo. At sa sandaling iyon, napagtanto ko na may isa pang uri ng katarungan. Hindi ang pagpapahiya, hindi ang paghihiganti, kundi ang pag-amin. Ang simpleng katapatan na, kahit huli na, ay nagpapagaan ng bigat sa puso. Tumayo ako. Hindi para palayasin sila. Hindi rin para yakapin sila. Tumayo lang ako at huminga ng malalim. Hindi ko kailangan ng paliwanag, sabi ko. Hindi rin ako naghahanap ng pagsisisi. Ang tanging kailangan ko ay katahimikan at salamat sa pagbitbit niyan dito ngayon. Nag-iwan sila ng ilang sandali pa, tapos tahimik na umalis. Pagkasara ng pinto, umupo ako muli. Pinagmasdan ko ang lumang orasan sa dingding. Tulad ng orasan, ang buhay ay iikot, babalik sa punto ng simula. Pero laging may dalang panibagong sandali. Kinagabihan, isinulat ko ang lahat sa aking journal. Hindi ko ito ginagawa noon. Pero simula nang muling bumangon ako bilang si Ligaya, natutunan ko ring pakinggan ang sarili ko. Ang bawat hinaing, ang bawat lakas, ang bawat hakbang. At habang nagsusulat ako, nasambit ko sa sarili ko. Kung may natutunan man ako sa lahat ng ito ay ang katotohanan kahit sinaktan ka nila. Hindi nila kayang alisin ang kakayahan mong gumaling dahil ang pagpapatawad minsan ay hindi para sa kanila. Ito'y regalo mo sa sarili mo. Pagkalipas ng ilang araw mula sa hindi inaasahang pagbisita ni na Benigno at ng babae, muling bumalik ang katahimikan sa bahay. Ngunit hindi na ito ang katahimikan ng kawalang pakialam o ng pagtitiis. Ito ay katahimikan ng paghilom. Isang uri ng kapayapaang dahan-dahang bumabalot sa puso ko. Hindi dahil kinalimutan ko ang sakit, kundi dahil tinanggap ko na ito bilang bahagi ng aking kwento. Natutunan ko na ang mga sugat na hindi ginagalaw ay unti-unting humihilom. Ngunit kapag pinili mong harapin ang mga ito, linisin at iproseso ang sakit, mas mabilis itong gumagaling. Hindi nawawala ang peklat, pero nagiging palatandaan ito ng tagumpay, hindi ng pagkatalo. Isang hapon, habang nagsusuklay ako sa harap ng salamin, tiningnan ko ang sarili kong buhok. Puti, magaspang, pero may kinang. Hindi ko ito kinulayan. Hindi ko ito tinakpan. Sabi nga nila, ang bawat hibla ng puting buhok ay alaala ng bawat panahong pinagdaanan mo. Sa akin, ito ang patunay na nalampasan ko ang unos. Sa mga araw na iyon, nagsimula akong tumanggap ng mga lihim na liham mula sa mga kababaihan sa baryo. Iniabot sa akin sa palengke, iniwan sa pintuan ng bahay, o minsang inilagay sa loob ng aking basket habang nagbebenta ako. Hindi pirmahan, walang pangalan. Ngunit ang bawat liham ay may isang bagay sa loob nito. Katotohanan. Aling Ligaya, matagal na po akong sinasaktan ng asawa ko. Hindi pisikal, pero emosyonal. Nang marinig ko ang kwento ninyo, naramdaman kong hindi ako nag-iisa. Lola Ligaya, ako po ay isang dalagang ina. Itinakwil ako ng pamilya ko. Pero nung nakita ko kayong tumayo sa harap ng madla, parang bumalik ang lakas ko. Ligaya, salamat po. Kayo po ang naging tinig ko sa panahong di ko kayang magsalita. Habang binabasa ko ang mga liham, naiiyak ako. Hindi dahil sa awa, kundi sa koneksyon. Na sa mundong puno ng ingay, may halaga pa rin pala ang tahimik ngunit matapat na boses ng isang lola na minsan nang nasaktan. At doon ko naisip, ang kwento ko ay hindi lamang dapat manatili sa baryo. Kaya't humingi ako ng tulong kay Janela. Marunong siyang gumamit ng computer at internet. Inaya ko siya sa bahay at sinabi ko ang aking plano. Janela, gusto kong ilagay sa internet ang kwento ko, hindi para sumikat, kundi para makarating sa mga kagaya ko, na walang kasama, walang kausap, at walang lakas. Kung nabigyan ako ng pagkakataon magsalita, baka makatulong ako sa iba. Natuwa siya. Lola, tutulungan ko kayo. Gagawa tayo ng channel. Ang pangalan, Mga Kwento ni Ligaya. Hindi ko alam ang ibig sabihin noon sa simula, pero nang ilathala namin ang unang video na mismong kuha sa aking pagtalumpati sa kapistahan,
Nakita ko ang mga unang komento. Hindi ko po kayo kilala, pero salamat po sa inyong katapangan. Lola Ligaya, umiiyak ako habang pinapakinggan kayo. Parang narinig ko po ang sarili kong ina sa inyong boses. At doon ko napagtanto. Minsan pala, ang pinakamalaking paghihiganti ay ang pagbibigay inspirasyon. Ang sagutin ng sakit, hindi ng galit, kundi ng liwanag. Habang lumilipas ang mga araw, patuloy akong nagsusulat. Ibinabahagi ko ang mga aral ng buhay, ang mga kwento ng kababaihan sa aming lugar, ang mga alaala ng kabataan ko, at ang mga sugat na naging dahilan para lumalim ang pagmamahal ko sa sarili ko. Hindi na bumalik si Benigno sa bahay namin. Hindi ko rin siya hinanap. Wala na akong tanong. Wala na ring hinanakit. Kung nasaan man siya ngayon, kung sino man ang kasama niya, dalangin ko lang na sana'y natutunan din niya ang halaga ng isang pusong minsan niyang binali. At ako'y nananatili dito. Sa bahay na ito, sa baryong ito, sa ilalim ng parehong bubong, parehong langit, ngunit may panibagong puso. Higit pa sa pagtitiis, natutunan kong mahalin ang katahimikan na ako mismo ang humubog. Sa lumang mesa sa kusina, araw-araw akong sumusulat, hindi na para ilabas ang sakit, kundi para itanim ang pag-asa. Dahil ang isang kwento na galing sa puso, kahit gaano kasakit sa simula, ay maaaring maging ilaw sa madilim na daan ng iba. At sa bawat panibagong pahina ng aking journal, tinatanong ko ang sarili, Ligaya, nasaan ka na ngayon? At sinasagot ko rin, narito ako, buhay, matatag, at higit sa lahat, masaya. Lumipas ang mga buwan. Sa bawat paglipas ng araw, mas lalo kong nararamdaman ang tahimik na pagdaloy ng panibagong sigla sa buhay ko. Ang dating bahay na tila bakulungan ng alaala, ngayon ay naging tahanan ng paghilom. Sa bawat sulok nito, may bakas ng mga luha at sakit, pero ngayon, may mas malakas na presensya ang pag-asa. Araw-araw ay may ginagawa akong bago. Kung hindi ako nagsusulat, tumutulong ako sa mga kababaihan sa baryo na magtahi ng mga eco bag para sa palengke. Pinangalanan namin ang munting grupo namin ng Boses ng Ligaya. Hindi dahil gusto kong ipangalan sa sarili ko, kundi dahil gusto naming paalalahanan ang isa't isa na ang ligaya ay hindi galing sa ibang tao. Ito ay pinipili, nililikha, at pinangangalagaan. May mga bata ring dumarating sa bahay. Si Janela ang nagdala sa kanila. Lola, gusto po nilang matutong gumawa ng candy gaya ng sa inyo. Kaya gumawa kami ng maliit na klase sa ilalim ng puno, ng santol. Tuwing hapon, nagtuturo ako ng paggawa ng candy habang nagsasalaysay ng mga kwento. Mga kwentong may aral, may katotohanan, at may puso. Isang araw, habang nagtuturo, lumapit sa akin ang isang batang babae na mga 9 na taon pa lang ang edad. Lola Ligaya, yung nanay ko po laging malungkot. Lagi siyang umiiyak sa gabi. Gusto ko lang po siyang mapasaya. Tiningnan ko siya. Sa kanyang inosenteng mukha, nakita ko ang sarili kong anak noong maliit pa siya, si Amihan, na madalas ring lumapit sa akin noon tuwing ako'y tahimik sa sulok ng bahay. Alam mo, Iha, sabi ko, hindi mo kailangang gawin ang lahat para mapasaya ang nanay mo. Ang kailangan mo lang ay ipaalam sa kanya na nariyan ka. Minsan, ang presensya ng taong mahal natin ay sapat na. Umiyak ang bata, yumakap sa akin, at doon ko muling naunawaan, hindi lang kababaihan ang nasasaktan, pati ang mga batang babae, pati ang mga batang lalaki, pati ang mga anak. Ang sakit ay dumadaloy sa lahat ng miyembro ng pamilya. Ngunit ang kagalingan, kung piniling simulan ng isa, ay dumadaloy din pabalik. Kinagabihan, habang ako'y naglalakad pa uwi galing simbahan, nakita ko si Benigno. Nakaupo sa may waiting shed malapit sa plaza. Matanda na rin siya. Mas payat, mas maputla. Hindi na siya ang lalaking minsang itinaya ko ang buong puso ko. Ngunit hindi na rin ako ang babaeng tumaya ng buo. Nagkatinginan kami, walang salita. Tumango lang ako. Tumango rin siya. At iyon ay sapat na. Hindi ko na kailangang kausapin siya.
hindi ko na kailangang marinig ang patawad. Dahil sa aking puso, hindi ko na siya sinusumbatan. Sa halip, pinapalaya ko na rin siya, mula sa bigat ng kanyang sariling kwento. Pag-uwi ko, muling binuksan ni Janela ang aming channel sa computer. "Lola," sabi niya, "ang dami pong bagong komento. Gusto nilang makilala pa kayo. Gusto nilang marinig ang iba niyong kwento." Bumalik ako sa silya, humawak sa lumang notebook ko, at sinimulan ko ulit magsulat. Isang araw, may isang babaeng naniwala na sapat na ang pagmamahal sa kanyang asawa para mabuo ang mundo. Hanggang sa malaman niyang may ibang mundo pala ang kanyang asawa. Hindi siya sumigaw, hindi siya nangwasak, tumayo siya. At ngayon, siya'y nagsasalita. Hindi para balikan ang nakaraan, kundi para gabayan ang mga darating pa. Isinara ko ang notebook, humigop ng tsaa. Pinikit ang mga mata. At sa katahimikan ng gabing iyon, habang naririnig ko ang mahinang huni ng kuliglig sa labas, alam kong hindi pa tapos ang kwento ko. Pero ngayon, ako na ang nagsusulat nito. Sa paglipas ng panahon, napansin kong iba na ang tibok ng bawat araw. Hindi na ako nagmamadali. Hindi na rin ako naghihintay. Ang bawat umaga ay parang paanyaya na lang sa isang tahimik, ngunit ganap na buhay. Hindi ko kailangang lumayo. Hindi ko kailangang mag-ingay. Sapagkat sa gitna ng katahimikan, nahanap ko ang pinakamalakas na tinig. Ang sarili kong damdamin, puso at dangal. Minsang habang nakaupo ako sa likod ng bahay, habang pinagmamasdan ng mga puno ng bayabas at santol, naalala ko ang mga panahong ako'y walang lakas ni tapusin ang isang pangungusap. Panahong tila baga ang bawat paghinga ay laban. Ngayon, ang hanging dumadaloy sa aking pisngi ay parang yakap ng isang matandang kaibigan. Paalala na kahit hindi mo makuha ang hustisya mula sa ibang tao, maaari mo pa rin itong ibigay sa sarili mo. Isang umaga, nagpasya akong linisin ang lumang baul sa ilalim ng hagdan. Dati itong puno ng lumang damit, mga lumang larawan, at ilang mga papel ng mga anak ko noong sila'y nag-aaral pa. Sa pinakailalim, nakita ko ang isang sobre na isinulat ko mahigit 2 dekada na ang nakaraan. Hindi ko na maalala kung bakit ko ito tinago, pero sa sandaling iyon binuksan ko ito. Ang sulat ay para kay Ligaya, pero hindi mula sa ibang tao. Ito ay sulat mula sa akin. Sa akin. "Ligaya," nakasulat doon, "alam kong pagod ka na. Alam kong marami kang kinikimkim. Pero tandaan mo, hindi pa rito nagtatapos ang lahat. May mga araw pa, may mga gabing darating na magiging mas maliwanag. At kapag dumating ang panahon na maramdaman mong wala ka ng halaga, sana maalala mong may isang bahagi ng sarili mo na kailanman ay hindi sumuko. Napaluha ako, hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa paalalang yon, na ako rin pala ang nagbigay sa sarili ko. Iyon ang ligaya na sinubukang manatiling matatag sa gitna ng unos. At narito ako ngayon, tinutupad ang pangakong isinulat ko noon. Mula nang mailabas ko ang aking kwento, nagsimula akong makatanggap ng imbitasyon mula sa iba't ibang barangay sa aming probinsya. Gusto nilang marinig ang tinig ng isang babaeng minsang sinaktan, ngunit hindi nasira. Sinong mag-aakalang sa edad? Kung ito, ako pa'y hihinga ng payo ng mga batang babae, ina at lola, ang mga seminar na iyon ay hindi marangya. Sa ilalim lang ng tent, sa tabi ng covered court, o minsan sa karinderya ng eskwelahan. Pero sa bawat pagtitipon, may mga matang umiiyak, may mga kamay na humahawak sa akin, at may mga pusong dahan-dahang bumubukas. May isang babae, si Rowena ang pangalan, lumapit sa akin pagkatapos ng isang programa. "Lola Ligaya, iniwan ako ng asawa ko 4 na buwan pa lang ang anak ko. Gusto ko na sanang wakasan ang lahat. Pero nung narinig ko po ang kwento niyo, napaisip ako. Baka pwede pa akong bumangon." Hinawakan ko ang kamay niya. "Rowena, hindi mo kailangang tapusin ang sarili mong kwento. Ang kailangan mo lang ay simulan ulit ang pahina." At doon ko napagtanto. Ang bawat kwento, kahit gaano kasakit, ay maaaring gawing aral.
Hindi natin kontrolado kung paano tayo sinaktan ng iba. Pero kontrolado natin kung paano natin isusulat ang mga natitirang pahina sa bahay. Naging parte na ng araw ko ang pagbasa ng mga komento sa YouTube channel. Sa totoo lang, hindi ko inaasahang makakarating pa sa Maynila, sa Visayas, pati raw sa mga OFW sa Middle East. Isang kababaihan sa Dubai ang nagpadala ng mensahe. Lola Ligaya, hindi ko po kayang umiyak dito dahil ayokong makitang mahina ako. Pero gabi-gabi po, pinapakinggan ko ang boses nyo. Kayo po ang lakas ko ngayon. Sa bawat mensaheng natatanggap ko, natutunan kong hindi pala mahalaga ang lakas ng boses. Ang mas mahalaga ay ang katapatan ng puso. Ngayong gabi, habang sumusulat, ako ulit sa aking journal naramdaman kong may panibagong kabanata na namumuo. Hindi na ito kwento ng sakit, kundi kwento ng paggising. Kwento ng isang babaeng nagising sa mahabang pagkakatulog ng pagtitiis at ngayoy pumipili ng mamuhay ng may liwanag. At kung sakaling darating ang panahon na ako'y hindi na makapagsalita, hindi na makasulat, alam kong may naiwan akong tinig sa mundo. Hindi ito tinig ng galit. Ito ay tinig ng isang lola na minsang pinatahimik ng mundo, ngunit piniling magsalita. At sa wakas, natutunan niyang mahalin ang katahimikan. May mga gabi pa rin na bumabalik ang alaala. Hindi ko na ito tinatakasan. Hindi ko na rin ito nilalabanan. Hinahayaan ko na lang silang dumaan. Tulad ng hangin, tulad ng ulan. Sapagkat ang alaala, kahit masakit, ay bahagi ng kung sino tayo ngayon. At kung gusto mong mahalin ang sarili mo ng buo, kailangan mong yakapin pati ang aninong iniwan ng nakaraan. Isang gabi, habang nag-aayos ako ng mga papel sa aking lamesa, napadpad ako sa isang lumang litrato. Kuha ito noong kasal namin ni Benigno. Napakabata pa namin. Nakabarong siya, ako naman ay nakasuot ng simpleng puting bestida. Sa larawan, pareho kaming nakangiti. Wala pa roon ang bigat ng mga hindi pagkakaintindihan, ang lihim na tatagal ng 10 taon, ang katahimikang puno ng sigaw na hindi marinig. Pinagmasdan ko ang mukha niya. Pinagmasdan ko rin ang sarili ko. Napatanong ako, saan na napunta ang babaeng ito? Pero kasunod agad ang sagot, narito siya. Mas buo, mas matatag. Bumalik sa akin ang mga eksena ng aming buhay. Ang unang anak naming si Amihan, ang mga taon ng pagtitinda ko ng candy, habang siya'y nagtatrabaho sa bukid. Ang mga sandaling magkaakbay kaming nanonood ng ulan mula sa bintana. At oo, pati ang mga gabi na naramdaman kong hindi ako sapat, na parang may ibang tinig na kinakausap, siya sa dilim ng aming kwarto. Hindi ko yun pinilit kalimutan. Sa halip sinulat ko ito. Ang mga sugat na hindi natin pinapansin ay nagkakaugat sa puso. Ngunit kapag tinanggap natin sila bilang bahagi ng ating pagkatao, mas madali nating makita na may kagandahan sa bawat galos. Kinabukasan, naisipan kong puntahan si Benigno. Hindi para sa pag-uusap, hindi para sa pagtatalo. Gusto ko lang siyang makita, hindi bilang asawa, kundi bilang isang alaala ng dati kong sarili. Natagpuan ko siyang nakaupo sa gilid ng bahay ng kanyang pinsan, nakatingin sa mga dumadaang tricycle. May bitbit siyang lata ng sardinas at sa tabi niya ay isang lumang radyo. Benigno, bati ko. Napalingon siya. Kita ko sa mga mata niya ang gulat at pag-aalinlangan. Marahil, hindi niya inasahang dadalaw ako. Marahil, inisip niyang wala na akong dahilan para makita pa siya. Pwede ba tayong maglakad? Tanong ko. Tumango siya. Tumayo kami at dahan-dahang naglakad sa daan ng baryo. Tahimik. Walang kahit isang salita sa unang 5 minuto. Hanggang sa ako na ang bumasag ng katahimikan. Naalala mo pa ba yung unang bahay natin? Tanong ko. Ngumiti siya. Oo. Yung may bubong na tumutulo tuwing tag-ulan. Tumawa ako. Bahagya. At ikaw pa ang palaging may dahilan para hindi kumpunihin agad. Ginusto kong laging may dahilan para matulog kang yakap ko. Sagot niya. Nagulat ako sa kanyang sagot. Hindi ko inaasahan. Hindi ko rin alam kung dapat ba akong masaktan o matuwa. Pero sa halip na kumawala sa emosyon, pinili kong hayaan lang ito dumaan. Benigno, sabi ko,
Hindi ko na hinihintay ang sorry mo. Hindi ko rin hinihintay na bumalik ang dati. Gusto ko lang malaman mong pinatawad na kita. Hindi para sa iyo, kundi para sa akin. Tumigil kami sa tabi ng malaking puno ng akasya, ang lugar kung saan kami unang nagtagpo. Mahigit 50 taon na ang nakalilipas. Maraming salamat, Ligaya. Mahina niyang sabi. Tumingala ako sa langit. Maliwanag ang araw. Maaliwalas. Walang bagyo. At sa gitna ng katahimikang iyon, alam kong ito na ang tunay na wakas ng kwento naming dalawa. Hindi ito happy ending na makikita sa pelikula. Wala kaming yakapan. Wala ring pag-uusap na nagsasabing, magsimula tayo ulit. Ngunit may isang mahalagang bagay ang nangyari, kapatawaran. At sa bawat kwento, ito ang minsang mas mahalaga pa sa pagbabalikan. Pag-uwi ko ng bahay, sinalubong ako ni Janela. Lola, may mensahe po ulit kayong natanggap. Galing po sa isang babae sa Hong Kong. Sabi niya, gusto raw niyang magsimulang muli dahil sa inyo. Napangiti ako. Naupo ako sa lamesa. Binuksan ang aking notebook at isinulat. Kapag ang sugat ay tinanggap, ang kirot ay nawawala. At sa halip, natitira ang aral, ang lakas, at ang pag-ibig sa sarili. Minsan kailangan lang nating tumingin pabalik, hindi para manatili roon, kundi para makitang malayo na pala ang ating narating. Habang dumarami ang mensahe mula sa mga kababaihan sa iba't ibang bahagi ng mundo, napagtanto ko na ang kwento ko na minsang inakala kong maliit at walang halaga ay nagiging ilaw sa madilim na silid ng ibang tao. Hindi ko akalaing ang tinig ng isang matandang babae mula sa baryo na piniling tumahimik sa loob ng maraming taon, ay magiging daan upang magsalita ang marami. Pero higit sa lahat ng natanggap kong pasasalamat, may isa akong natutunan na hindi ko kailanman inakala na mararating ko. Ang tunay na pag-ibig ay nagsisimula pala sa sarili. Minsan, tinuruan tayo ng mundo na kapag nagmahal ka, kailangang buo mong ibigay ang lahat. Kaya kong alalahanin ang bawat oras na inuna ko si Benigno bago ang sarili ko. Hindi ko sinisisi ang sarili ko noon. Minahal ko siya. At natural na kapag mahal mo ang isang tao, ginagawa mo ang lahat para sa kanya. Pero hindi ko noon alam na may hangganan pala ang kaya ng puso. Hindi ito hangganan na itinatayo para lumayo sa iba, kundi para maprotektahan ang sariling dangal. Sa edad kong ito, hindi na ako naghahanap ng pagmamahal mula sa iba. Natutunan kong hindi lahat ng babae ay kailangang magkaroon ng panibagong kapareha para maging masaya. May mga babaeng katulad ko na natutunan kung paano hawakan ang sariling kamay sa gabi at sabihing, salamat Ligaya. Kahit ilang ulit kang sinaktan, pinili mong magmahal pa rin ng mas matalino, mas buo, at sa wakas, para sa sarili mo. Isang gabi, habang nakahiga ako sa aking lumang banig, nakatingin sa kisame na may bitak ngunit may kasaysayan, tinanong ko ang sarili ko, sino na ba ako ngayon? At mula sa loob, may dumarating na sagot, hindi sa anyo ng boses, kundi sa pakiramdam. Ako ay babae. Ako ay ina. Ako ay lola. Ako ay niloko, iniwan, ngunit hindi kailanman nawala sa sarili. At sa huli, ako ay ligaya. Minsan may mga araw na pumupunta pa rin sa bahay si Benigno. Hindi na siya nanliligaw. Hindi na rin kami nag-aaway. Minsan, nauupo lang siya sa labas, nakatitig sa mga batang naglalaro. Hindi kami nag-uusap ng matagal. Isang simpleng kumusta lang. Pero sapat na yon. Sapagkat pareho naming alam na ang kwento namin ay nagtapos hindi sa pagbitaw, kundi sa pagtanggap. Noong araw ng aking ika-75 kaarawan, inorganisa ni Janela at ng mga kababaihan ng aming samahan ang isang maliit na pagtitipon. Doon ko lang ulit naramdaman ang saya na hindi bunga ng pagsusumikap para sa ibang tao, kundi bunga ng pagiging totoo sa sarili. May mga bulaklak, may mga pagkain, may mga tula na isinulat ng mga kabataan sa inspirasyon ng aking kwento. May isang batang babae, si Bianca, na sumulat ng isang liham at binasa ito sa harap ng lahat. Lola Ligaya, salamat po dahil tinuruan ninyo kaming mga bata na hindi nakakahiya ang umiyak,
Pero mas mahalaga ang tumayo pagkatapos. Gusto ko pong maging kagaya ninyo. Habang pinapakinggan ko siya, hindi ko napigilan ang luha ko. Hindi ito luha ng lungkot. Hindi rin ito luha ng pagsisisi. Ito'y luha ng isang babaeng muling ipinanganak, hindi sa ibang tao, kundi sa sarili. Pagkatapos ng handaan, bumalik ako sa bahay. Naupo ako sa harap ng salamin. Pinagmasdan ang mga kulubot sa aking mukha. Ang mga mata kong pagod ngunit maliwanag, ang labi kong payapa. At sa salamin, binigkas ko ang mga salitang matagal ko nang hindi naririnig. Ligaya, mahal kita. Walang ibang nagsabi nun sa akin sa loob ng maraming taon. At ngayon, galing ito sa sarili kong puso. Doon ko napagtanto, ito ang tunay na gantimpala ng lahat ng pinagdaanan ko. Hindi ang pagbalik ng asawa. Hindi ang pagsikat sa internet. Hindi ang palakpak ng madla. Kundi ang tahimik na tagpo sa harap ng salamin, kung saan sa wakas, minahal ko na rin ang babaeng matagal ko nang iniwan. Ang sarili ko. May mga gabi na wala ng katahimikan sa labas. Ang mga palaka ay kumakanta. Ang mga kuliglig ay parang koro. At ang hangin ay may halong alingaw-ngaw ng mga batang naghahabulan kahit hating gabi na. Ngunit sa loob ng puso ko, sa wakas, naroon ang pinakamatagal ko nang hinanap. Ang katahimikan na hindi nakakabingi, kundi nagpapagaling. Ang uri ng katahimikang hindi nangangailangan ng paliwanag. Hindi kailangang humingi ng tawad. Hindi kailangang patunayan ang sarili. Basta naroon lang siya. Tahimik, totoo, at buo. Minsan habang naliligo ako sa poso, naramdaman kong ang tubig ay parang yakap ng panahon. Ang lamig nito ay hindi na nakakagulat. Ang hapdi ng dating sugat sa balikat ay wala na. Tiningnan ko ang langit habang ang mga patak ng tubig ay dumadaloy sa aking mukha. At sa gitna ng araw, ramdam kong may dumadaloy ding liwanag mula sa loob ko. Isang umaga, may dinala si Janela sa bahay, isang matandang babae na galing sa Karatig Barangay. Lola Ligaya, si Aling Teresa po. Gusto niya raw po kayong makausap, bungad niya. Si Aling Teresa ay 78 anyos, payat, at may hawak na lumang bag na yari sa banig. Umupo siya sa harap ko, at bago pa man siya magsalita, tumulo na ang luha niya. Ako rin po ay ligaya sa loob ng mahigit 40 taon. Hindi sa pangalan kundi sa katahimikan. Wala po akong lakas magsalita. Lahat ng sakit tinanggap ko. Pero nung narinig ko ang tinig niyo, parang may boses akong nagising sa loob ko. Hinawakan ko ang kamay niya. Hindi ko siya kinailangan tanungin kung ano ang pinagdaanan niya. Hindi ko na kailangang marinig ang buong kwento niya. Sa mata pa lang niya, nakita ko na naroon ang parehong pagod, parehong paghihintay, parehong pagtitiis na minsang naglukob sa akin. Magsalita ka, sabi ko. Kahit ngayon lang, kahit dito lang. Wala kang utang na paliwanag sa mundo, pero may karapatan kang ilabas ang totoo sa puso mo. At doon siya nagsimulang magsalita. Dahan-dahan, nanginginig ang boses. Wala siyang tinira. Ibinuhos niya ang lahat. Ang pangungulila, ang panloloko, ang paninindigang walang umalalay. Sa bawat salitang lumalabas sa bibig niya, parang may tinatanggal na tanikala sa kanyang dibdib. Pagkatapos niya, ako naman ang nagsalita. Ang totoo, Teresa, lahat tayo may sugat. Pero hindi ibig sabihin ng sugat ay katapusan. Minsan, ang peklat ay hindi mo tinatakpan, kundi ipinagmamalaki mo. Kasi yan ang patunay na hindi ka sumuko. At habang nag-uusap kami, napansin kong may mga kabataang babae sa labas ng bahay. Nakikinig, tumatahimik. Tila ba may aral silang nakukuha sa bawat bitaw ng salita namin. Yun ang araw na napagtanto ko. Ako na ngayon ang tinutunghayan ng mga batang katulad ng dati kong ako. Hindi ako artista. Hindi ako sikat. Pero sa bawat kwento kong ibinabahagi, sa bawat panahong nagsasalita ako mula sa puso, may isang bagong ligaya na isinisilang sa mga mata ng kababaihan sa paligid ko. Isang hapon, habang tinutulungan ko si Janela sa paggawa ng bagong video para sa channel, tinanong niya ako, "Lola,
Ano po ang pinakamasakit na bahagi ng buong karanasan nyo? Hindi agad ako nakasagot. Matagal akong tumingin sa labas, sa mga dahon ng saging na kumakaway sa hangin, sa asul na langit na walang ulap. Ang pinakamasakit? Ulit ko. Yung panahong hindi ko nakilala ang sarili ko. Yung kahit ako, hindi ko alam kung may halaga. Pa ako. Tapos? Tanong niya. Tapos isang araw, may matandang babae akong nakita sa salamin. Maraming kulubot, maputing buhok, pero sa mga mata niya, nandoon pa rin ako. At sinabi niya sa akin, nandito pa ako, buhay pa ako, at mahal pa rin kita. Tahimik si Janela. Ramdam kong naiintindihan niya, dahil alam ko, kahit bata pa siya, pinipili na rin niyang alagaan ang sarili niyang tinig. At sa sandaling iyon, habang ang araw ay papalubog na, naisip ko, hindi pala sapat ang mabuhay lang. Kailangan mo ring maramdaman na ikaw ay may silbi. Kailangan mong makita ang sarili mo, kahit sa pinakagusot, pinakadurog, pinakalugmok mong anyo, at sabihin, hindi pa ito ang wakas. Ako si Ligaya. At sa gitna ng lahat ng pagkawala, ng pagtataksil, ng pananahimik, at ng pagluha, ako ang natira, ako ang pinili ko, at sa pagyakap ko sa sarili kong anino, sa sarili kong tinig, sa sarili kong sugat, doon ko nahanap ang tunay kong kapangyarihan. Lumipas ang isa pang taon. Hindi ko inakalang sa edad kong ito, magbubukas pa ako ng bagong kabanata. Hindi ito kabanata ng panibagong pag-ibig, ni ng bagong relasyon. Ito ay kabanata ng pagtanggap, ng katahimikan na pinili, at ng panibagong anyo ng ligaya. Hindi dahil may nagmahal sa akin, kundi dahil minahal ko na rin ang sarili kong buo. Sa aming baryo, tinatawag na nila akong lola ng mga kwento. Minsan ay nilalapitan ako ng mga magulang para sabihing, Lola Ligaya, pwede po bang makausap ang anak ko? Nahihirapan po siya ngayon sa paaralan, sa buhay. Hindi ako guro, hindi ako tagapayo. Pero nauupo ako sa kanila, pinapakinggan ko, at sa pinakatahimik na paraan, sinasabi ko lang, narito ako. Walang huhusga sa'yo dito. At sa simpleng presensyang iyon, sa simpleng pakikinig, doon nagsisimula ang pagbabago. Si Janela, na noon ay batang lumapit lang upang matutong gumawa ng kindi ay ngayon ay matibay kong katuwang sa mga proyekto ng kababaihan sa baryo. Siya ang nagsisilbing tulay sa teknolohiya, ginagawa ang mga video, inaayos ang mga mensahe, at higit sa lahat, tinuturuan ng ibang kabataan kung paanong maging matatag nang hindi kinakailangang magsigaw. Minsan, tinanong niya ako, Lola, sa tingin niyo po ba kung hindi kayo niloko ni Lolo Benigno, magiging kayo pa rin ngayon? Napangiti ako, hindi dahil sa tanong, kundi dahil sa tapang niyang itanong ito. Siguro, Janela, oo. Kasi dati, hindi ko pa alam kung paano igiit ang sarili kong halaga. Pero ang mas mahalagang tanong ay, kung hindi ako nasaktan, matutunan ko kaya kung paano mahalin ang sarili ko? Tahimik siyang tumango. At pareho naming alam ang sagot. Minsan, may kailangan talagang mawala para matuklasan mong ikaw pala ang matagal mo nang hinahanap. Noong unang lumapit ako sa salamin matapos ang lahat, akala ko'y isang matandang babae ang babati sa akin. Mapuputing buhok, mapungay na mata, mukha ng isang niloko, iniwan, at nilimot. Pero ngayon, tuwing tumitingin ako sa salamin, nakikita ko ang isang babae, hindi perpekto, hindi rin laging matapang, pero buo. Babaeng hindi na kailanman hahayaan ang sarili niyang makalimot sa sariling halaga. Babaeng natutong magsalita kahit ang boses ay nanginginig. Babaeng pumili ng paghilom kaysa sa galit. At higit sa lahat, babaeng hindi takot sa katahimikan, sapagkat sa loob nito, natagpuan niya ang kanyang sariling tinig. Nagsimula akong mag-ipon ng mga kwento mula sa ibang kababaihan, mga lihim na hindi kailanman naisulat, mga sugat na hindi kailanman ipinakita. Lahat iyon ay inilalagay namin sa isang maliit na aklat. Tinawag naming mga tinig mula sa katahimikan. Ito ang magiging pamanako, hindi ginto, hindi ari-arian, kundi boses. Boses ng kababaihan na sa kabila ng sakit ay pumiling magmahal muli
sa sarili, sa buhay, sa kapwa. Noong isang gabi, habang naglalakad ako mag-isa pauwi galing simbahan, nadaanan ko muli ang lumang waiting shed kung saan minsang nakita ko si Benigno. Wala na siya roon. Matagal na rin siyang lumipat sa bahay ng kanyang kapatid. Hindi na kami nagkikita. Hindi na rin kami nagpapadala ng balita sa isa't isa. At alam mo, ayos lang. Hindi lahat ng sugat kailangang gamutin ng balik-ugnayan. Hindi lahat ng kwento kailangang magsara ng may yakapan. Minsan, sapat na ang tahimik na pagtanggap na may mga tao talagang darating sa buhay natin upang turuan tayong mahalin ang sarili sa paraang pinakamasakit pero pinakamatatag. Pagdating ko sa bahay, may liham sa aking lamesa. Walang pangalan, walang pirma. Pero kilala ko ang sulat kamay, kay Benigno. Ligaya, salamat. Hindi mo alam kung gaano mo ako pinalaya. Hindi ko hihilingin na balikan mo ako. Pero sana malaman mong, sa huli, ikaw pa rin ang tinig sa loob ng puso ko na nagsabing, tama na, tumayo ka na, magsimula ka ulit. Hindi ako umiyak. Wala na akong galit. Tiningnan ko lang ang liham. Pinunit ito ng dahan-dahan at itinapon sa apoy. Hindi dahil ayaw ko na siyang maalala, kundi dahil ayoko nang manatili sa apoy ng nakaraan. Mas pinili kong manatili sa liwanag ng kasalukuyan. Dahil sa gitna ng lahat, ako ang pinili ko. Ako ang tinanggap ko. At ako ang mahal ko. Sa bawat pagdaan ng araw, natutunan kong ang buhay pala ay hindi sinusukat sa dami ng taong minahal mo, kundi sa lawak ng pagmamahal na ibinuhos mo sa sarili mo. Lalo na sa mga panahong pakiramdam mong wala nang natitira para ibigay. Hindi ako naging bayani. Hindi rin ako naging martir. Ako'y naging babae lang. Babae na sinubok, sinaktan, at sa huli, piniling magsimula ulit. Hindi sa panibagong lalaking mamahalin, kundi sa panibagong anyo ng sarili niyang dangal. Isang araw, habang ako'y naglalakad sa palengke, may isang batang babae na huminto sa harapan ko. Hawak niya ang kamay ng kanyang ina. Napangiti siya sa akin at sinabing, Lola Ligaya, sinabi po ng nanay ko na kayo raw po ang dahilan kung bakit hindi na siya natatakot magsalita. Hindi ko na kailangang tanungin kung ano ang pinagdaanan ng ina niya. Hindi ko na kailangang malaman kung ilang taon siyang tumahimik. Ang mahalaga lang ay ito, isang babae na dati kinulong ng takot, ngayon ay may tinig na. Pag-uwi ko ng bahay, binuksan ko ang kahon kung saan naroon ang lahat ng aking mga tala, sulat at mga journal. Minsan ko na ring tinangka itong itapon, noong mga panahong hindi ko alam kung may halaga pa ba ang mga kwento ko. Pero ngayon, alam kong ito ang puso ng aking paglalakbay. Inayos ko ang mga pahina, isa-isa. May luha pa ang ilan sa mga ito. May marka ng pawis. May mantsa ng kape. Pero ang bawat tuldok, bawat kitling, bawat punit ng pahina ay bahagi ng isang buo, isang matibay, at isang tunay na kwento. Kaya't sa tulong ni Janela, ginawa namin itong isang aklat. Ligaya, ang tinig ng mga tahimik na puso. Hindi ito inilimbag sa malaking palimbagan. Ginawa lang ito sa simpleng print shop sa bayan. Hindi ito ibinenta sa mga bookstore. Ipinamigay lang ito sa mga kababaihan sa baryo, sa mga guro sa eskwelahan, sa mga kapilya kung saan may mga kababaihang nais magsimula muli. At sa bawat tumanggap ng aklat na iyon, nakita ko ang parehong tingin sa kanilang mga mata. Isang tingin na puno ng takot pero sabay ng pag-asa. Isang gabi, habang kami ni Janela ay nagsusulat ng bagong script para sa video, bigla siyang huminto. Lola, sa palagay niyo po, kung pwede kayong bumalik sa nakaraan at baguhin ang lahat, pipiliin, niyo pa rin bang pagdaanan ang lahat ng sakit na yon? Matagal akong napaisip. At sa dulo, sabi ko, oo. Dahil kung hindi ko yun pinagdaanan, baka hindi ko kailanman makilala ang sarili kong tinig. Baka hindi ko malaman kung gaano kalakas ang puso ko. At higit sa lahat,
Baka hindi ko kayang ituro sa ibang babae kung paano rin sila bumangon. Tumahimik si Janela. Tumango. At sa titig ng kanyang mga mata, alam kong naiintindihan niya. Hindi lang dahil sa mga salitang binitawan ko, kundi dahil sa kwento na kanyang nasaksihan sa mismong buhay ko. Ilang araw matapos noon, dumating si Amihan, ang panganay kong anak, mula sa Maynila. Bitbit niya ang kanyang anak na babae, si Luz, isang masayahing bata na halos 5 taong gulang pa lang. Nang makita ako ni Luz, tumakbo siya at niyakap ako. Lola Ligaya, sabi po ni Mama, ikaw daw po ang pinakamatapang na babae sa buong mundo. Napatawa ako. Hindi anak, si Mama mo ang pinakamatapang. Kasi kahit hindi niya sinabi noon, ramdam kong matagal na rin siyang lumalaban para sa atin. Pagkatapos ng hapunan, habang si Luz ay natutulog na sa banig at si Amihan ay naghuhugas ng pinggan, lumapit siya sa akin. Ma, sorry kung hindi ko agad nakita ang sakit mo noon. Akala ko okay ka lang. Hinawakan ko ang kanyang kamay. Anak, hindi mo kailangan humingi ng tawad. Ang mahalaga, nandito ka ngayon. At naririnig mo na ako. At sa sandaling iyon, ang lahat ng tahimik na luha ko noon ay parang unti-unting pinupunasan ng mga salitang matagal ko nang nais marinig. Hindi bilang ina, hindi bilang asawa, kundi bilang ligaya. Ang ligaya na minsang piniling manahimik. Ang ligaya na piniling magmahal kahit wasak ang puso. Ang ligaya na sa dulo, pinili ang sarili. At ngayon, habang pinapanood ko ang apo kong si Luz na mahimbing na natutulog, may isang dasal na binubulong ko sa hangin. Sana, sa paglaki niya, hindi na niya kailangang tahimik lang. Sana sa bawat sugat, matutunan niyang hindi ito ikahiya, kundi gawing lakas. Sana hindi niya kailangang hintayin ang pagtanda bago niya mahalin ang sarili niya. At kung darating man ang araw na siya rin ay masaktan, umaasa akong maalala niya ang kwento ko. Ang kwento ni Lola Ligaya. Hindi para sabihing huwag masaktan, kundi para sabihing, kahit masaktan ka, kaya mong tumayo. At kahit hindi ka tanggapin ng mundo, tanggap ka ng sarili mong puso. Ngayong gabi, habang ako'y nakaupo sa harap ng bahay, malamig ang hangin at payapa ang paligid. Ang mga ilaw sa kalsada ay tila mas malambing kaysa dati. At ang mga bituin sa langit ay parang mga mata ng lahat ng kababaihang minsay na nahimik. Ngunit ngayon ay muling nabuhay. Sa edad kong 76, hindi ko akalaing dito pa magsisimula ang tunay kong buhay. Hindi ko akalaing ang kwento ng isang lola mula sa isang baryo sa Pilipinas ay maririnig ng libu-libong babae sa buong mundo. At hindi ko rin inakalang sa gitna ng mga taon ng pananahimik, sa gitna ng mga gabing puno ng luha at pangungulila, ay may umuusbong palang panibagong anyo ng pag-ibig. Hindi para sa iba, kundi para sa sarili. Lahat tayo ay may kanya-kanyang benigno sa buhay. Hindi palaging asawa. Minsan ito'y sistema, minsan ito'y lipunan, minsan ito'y sariling takot. At ang pinakamahirap kalabanin ay hindi ang taong nanakit sa atin, kundi ang paniniwala na hindi tayo sapat upang mahalin. Pero kung may maiiwan akong mensahe, ito yon, hindi mo kailangang maging malakas araw-araw, hindi mo kailangang laging buo. Pero araw-araw, kailangan mong piliin ang sarili mo, kahit padurog ka. Sa bawat kababaihang tulad ko, na piniling tumahimik, na iniyakan ng gabi, na itinago ang sarili upang hindi matawag na mahina. Nais kong sabihin sa inyo, naririnig ko kayo. Dahil minsan, ako rin ay kayo. Pero ngayon, nais kong kayong yakapin. Sa bawat kwento ng sakit, may paghilom. Sa bawat katahimikan, may boses na naghihintay marinig. At sa bawat babaeng piniling mahalin muli ang sarili, may bagong umagang sisikat. Ang tunay na ligaya ay hindi matatagpuan sa mga palakpak o sa pagtanggap ng ibang tao. Ang tunay na ligaya ay dumarating kapag sinabi mong, kahit hindi ako perpekto, mahal ko ang sarili ko. At oo, may araw pa rin akong umiiyak.
May mga gabing biglang bumabalik ang alaala ng sakit. Pero ngayon, iba na ako. Hindi na ako tumatakbo. Hindi ko na tinatakpan ang sugat. Tinatanggap ko sila. Sapagkat sila ang patunay na ako'y lumaban, nabuhay, at nagmahal. Minsang may batang babae na lumapit sa akin at nagtanong, "Lola Ligaya, hindi po ba kayo natakot noon?" Sagot ko sa kanya, "Oo, anak. Takot na takot ako. Pero mas natakot akong mawala ang sarili ko habang minamahal ko ang isang taong hindi na ako pinipili. At sa huli, pinili ko ang sarili ko. Pinili ko ang katahimikan ko. Pinili kong ibahagi ang kwento ko hindi para magalit, kundi para gumaling. Hindi para ipahiya ang mga nakasakit, kundi para ipaalala na kahit tayo'y sugatan, karapat-dapat tayong mahalin." Ngayong gabi, bago ako matulog, titingnan ko muli ang salamin. Hindi ko nahahanapin ang batang babaeng nawala sa mga taon ng pagtitiis. Hindi ko nahahanapin ang dating ako. Titingnan ko ang babaeng nasa harap ko ngayon. May mga kulubot, maputing buhok, ngunit may mga mata ng isang mandirigma. At sa kanya ko muling sasabihin ang mga salitang naging sandigan ko. "Ligaya, salamat. Pinili mong mabuhay. Pinili mong magmahal. At sa lahat ng pagpiling ginawa mo, ikaw ang pinakamagandang desisyon mo." Sa pagtatapos ng aking kwento, nais kong iwan ito sa bawat isa na nakikinig, nagbabasa, o dumaan sa parehong daan. Hindi ka kailangang maging matapang palagi. Ang kailangan mo lang ay yung araw na piliin mong magsalita at doon magsisimula ang totoong pagbawi mo sa sarili mo. Ako si Ligaya, ito ang kwento ko. At kung sa maliit na paraan, naabot nito ang puso mo. Sana, simulan mo na ring isulat ang sayo.